Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinuhong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukal sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo mundong naharap, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito nang walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pag-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa.' Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya iniisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon? Hindi siya humihingi ng patubos sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon? Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa anyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at iangat ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi naguhugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang mga sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, mga saro, mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao'y tinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kapag ka po nagmimisa ako sa patay, laging marumi. Bakit? Bawal magwalis. Pero naitanong niyo na ba kung bakit? Hindi. Pero pagka nagmimisa ako, nasasalisod ko yung lupa, pinagbalatan ng biskuit, mga candy, kung ano-ano sa loob ng bahay. So, meron tayong mga ginagawa na hindi natin tinatanong kung bakit. Nagugupit ba kayo ng kuko sa gabi? O buti kayo nagugupit. Yung iba, bawal kang magupit ng kuko. Bawal magwalis. Bawal maglabas ng pera sa gabi. Pamahiin yan. Mari, pautang naman. Wag ka, gabi na. Bukas na lang. Meron din kaulig ka pamahiin. Pagkang babae ay may dalaw, bawal. Pag naligo, ano mangyayari? Malulu ka raw. Yung mga bagay na pinaniniwalaan ng marami, na meron pa rin mga gumagawa, pero hindi natin tinatanong kung bakit. Isa pa ito. May mga nagpupunta dito sa opisina, Father, kasi kami babiyahe. Yung aming baby, kapapanganak lang, ayaw namin ilabas ng bahay hanggat hindi nabubusan ng tubig. Para saan yung buhos? Para saan yung pamahiin? Mga minana natin sa ating mga ninuno, mga minana sa mga matatanda, na pagka tinignan natin mga kapatid, nowadays, walang basis, walang ibig sabihin. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo at mga pagbasa, may isang gustong ipagawa sa atin ang Panginoon na kinakailangan nating hindi ipagsawalang bahala. Kung hindi tayo nagwawalis kapag kami patay, dapat ito rin daw ang ginagawa natin.
At ano po iyon? Yung cultivation of virtues. Malinaw na malinaw po iyon, mga kapatid, sa atin pong salmong tugunan. Cultivation of virtues. Dalawa po iyan, virtues and vice. Virtues and vice. Sa Tagalog, virtues, mabuting ugali. Sa Tagalog ng vice, ano ang pinakamalapit? Bisyo. Bisyo o masamang ugali. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, may mga binanggit ang ating Panginoon. No? Babanggitin ko po ito isa-isa, and then tell me kung anong papasok sa isip nyo. Pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, and also pagpatay sa isip. Pangangulunya. O if we translate it to loosely, para sa marami na wala ring asawa, pagtingin sa pornography, pangangalunya, and kahalayan. Pagimbot, kabuktutan, pandaraya, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Kapag ka ang pumasok sa isip natin ay ang ating mga sarili, spiritually, you're good. We are good. Pero kapag ka ang naisip natin ibang tao, there's something wrong. Mga kapatid, isa po sa mga pinagagawa ng Panginoon sa atin ay suriin natin ang ating mga sarili. Para saan ang pagsusuri ng sarili? Ayon po sa second reading, mga kapatid, sinabi ni San Pablo, gusto mo bang makasamba ng totoo sa Panginoon? Well, examine your life. Examine your life. Examine our lives. Kasi kung hindi natin ito i-examinin, paano natin malalaman kung nakakasunod ba talaga tayo? O sinabi nga niya, nakikinig lang tayo pero hindi naman natin ginagawa. Mga kapatid, yung binanggit ko kanina, mga kasalanan. Father, hindi ba pwedeng love na lang and forgive na lang? Mas okay na. Pagka ang isang taong may sakit ay pumunta sa doktor, sasabihin ba ng doktor sa iyo na, uy, okay ka? Depende sa nakita sa'yo. Kahit bad news yan, sasabihin ni Doc sa'yo yan. Para saan? Para gumaling ka. Kasi kung hindi mo matutukoy kung anong something wrong sa iyo, hindi tayo gagaling. Halimbawa, pag sinabi ni Doc, may mga ulcer ka na sa iyong lungs dahil sa kakapananigarilyo, hindi ka ba titigil? Pag sinabi ni Doc na may cirrhosis of the liver ka na, hindi ka ba titigil uminom? Kapag ka sinabi ni Doc na sclerotic na ang iyong puso o yung may mga bara sa puso mo, hindi ka ba titigil kumain ng taba? Hindi ka ba magkokontrol sa pagkain? Minsan, we have to hear the hard truths para mabago natin ang ating mga sarili. At hindi ba ganun din naman, mga kapatid, sa mga rehab at mga lugar kung saan ginagamot ang mga adik? What is the first step of healing? Dito po sa rehab sa may sulukan, nagmimisa ako dyan. Sabi po nung facilitator doon, the first step to healing para sa mga addict ay yung tanggapin nila na addict sila. Tanggapin nila na addicted sila sa gambling, addicted sila sa drugs, addicted sila sa alak or any kind of addiction. And a sin that is commonly repeated every day is a form of addiction. Saan po tayo, mga kapatid, nahuhumaling? Ito ba yung virtue o ito yung vice? Maganda pong pagnilayan natin ito habang tayo ay nagpapatuloy sa ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang mapagmahal nang makaisa tayo ni Kristo sa puso at diwa. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga pari at mga namamanata sa Diyos, upang maisulong nila ang paggalang at pangangalaga sa kalikasan, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga may banal na kasulatan, upang lumalim ang kanilang papahalaga at kaalaman sa salita ng Diyos, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa biyaya ng pagbabago, upang lahat ng ating gawain ay laging ibatay sa katotohanan ng Diyos, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon sa hapag ng buhay, upang ating pagsamba ay magmula sa pusong kumikilala at tapat sa Diyos, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, upang mahugasan ang kanilang karumihan at kasalanan ng awa at pagpapatawad ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, linisin nawa kami ng iyong salita upang maging banal ang aming buhay, maging makatarungan ang aming mga gawain, at maging matatag ang aming pananalig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pinapagbabasbas sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling lalakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.